Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Nino Ergardo, shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay Raymond Canonoy, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang nakaraan, sa hapagkainan sa loob ng palasyo ng mga elf. Sa harap ng lamesa may 3 figure. Sila Master Ken, Lynn at Daryl. Nang kumakain na ang 3, si Daryl ay labis nitong inaasar si Lynn. Sinasabi ni Daryl kay Lynn na gusto niya ito. Kaya ang mukha ni Lynn ay sobrang namumula. Napansin ni Master Ken ang mukha ni Lynn. Nagtataka si Master Ken kung bakit namumula ang pisngi ng anak niya. Dahil sa pagsasabi ni Daryl kay Lynn na gusto niya ito. Si Lynn ay hindi sinasadyang nompag sa lamesa. Dahil sa sobra nitong pagkayuko. Nais ni Lynn na saktan si Daryl ngunit, hindi niya ito magawa dahil nakaharap si Master Ken sa kanila. Masyadong mapang-asar si Daryl kay Lynn. Sinadya pa niya itong hawakan ang kamay ni Lynn. Sapagkat nag-utos si Lynn na iabot sa kanya ang nakahiwang pakwan. Ngunit nang iaabot na ni Daryl ang pakwan kay Lynn, binatawan niya ito at ang kamay ni Lynn ay kanyang hinawakan. Lumipas ang mga minuto, napapansin pala ni Master Ken ang ginagawa ng dalawa. Kaya ito ay nang asar. Sinabi niya sa dalawa na mag-focus muna sa pagkain. Tsaka na lang sila maglambingan kapag nandun na sila sa lugar kung saan sila papadala ni Master Ken. Si Master Ken, ay gusto niya si Daryl para sa anak niya. Dahil para sa puso niya si Vin na tinatawag nila ay si Daryl. Pagkatapos nito, sinabi na ni Master Ken, kung ano ang gagawin nila. Sinabi nito, na kailangan nila tignan ang sagradong harang, na nilagay ng mga elf ng mga nagdaan na taon. Nais ni Master Ken na matiyak na nasa mabuti pa itong kalagayan. Ang bagong kabanata, tuldok. Nais ko lang tignan nyo ang sagradong harang sa ating nasasakupan. Nais ko tignan nyo ito kung ano na ang lagay nito. Hindi pwede masira ang sagradong harang na iyon. Alam mo naman Lynn kung gaanong kaimportante sa lahi natin mga elf ang bagay na iyon. Nang marinig ito ni Daryl at Lynn, agad na nagsalita si Lynn. Nako ama, akala ko naman kung ano ang napakahalaga namin gagawin. Na kahit si Vin ay kayang-kaya niyang gawin iyon ng mag-isa, nakakabagot naman ang gawain na ipapagawa mo. Sabi ni Lynn kay Master Ken. At si Daryl naman ay masyadong kuryosidad ang naramdaman. May sagradong harang sa lugar ng mga elf. At para saan ang harang na iyon? Bulong ni Daryl. Nang marinig ni Master Ken ang mga sinabi ni Lynn agad itong nagsalita. Oo, napakasimple nga nito. Ngunit sa lugar kung nasaan ang sagradong harang na iyon ay may mga panganib kayong makakasalubong. Sa tagal nang hindi napupuntahan ang lugar na iyon, tingin namin ni Matandang Lost ay may mga mababanggas na hayop na nakatira roon, at madaming patibong ang bawat suklong ng lugar kung saan nakatayo ang sagradong harang. Kaya hindi dapat niyong maliitin at maging kampante kapag kayo ay naroon na. Seryosohin niyo ang gagawin niyo. Hindi ito isang laro. Maaari kayong mamatay sa lugar na iyon. Lalo na kung isa sa mga bitag ay makaharap nyo. Kaya makinig kayong dalawa, tulad ng sinabi ko kanina. Isang tabi nyo muna ang away, maging mahinahon sa lahat ng oras. At magtulungan kayong dalawa, yun ang importante. Nauunawaan nyo ba, Vin at Lynn? Sabi ni Master Ken ng seryoso. Bamulong ang dalawa sa kanilang naisip. Ano ang mga patibong na naroon sa lugar na iyon? At may mga mababanggas na hayop din. Medyo nagulat si Lynn ngunit ito ay natuwa din. Mabuti na lang, hindi pala ako mababagat sa gagawin namin. Masaya ang araw na ito, bulong ni Lynn. Samantala nais ni Daryl malaman ano ang sagradong harang na ito.
Bakit napaka-importante sa lahi ng elf ang bagay na iyon? Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang nakaraan. Sa hapagkainan sa loob ng palasyo ng mga elf. Sa harap ng lamesa may tatlong figure. Sila Master Ken, Lynn at Daryl. Nang kumakain na ang tatlo, si Daryl ay labis nitong inaasar si Lynn. Sinasabi ni Daryl kay Lynn na gusto niya ito. Kaya ang mukha ni Lynn ay sobrang namumula. Napansin ni Master Ken ang mukha ni Lynn. Nagtataka si Master Ken kung bakit namumula ang pisngi ng anak niya. Dahil sa pagsasabi ni Daryl kay Lynn na gusto niya ito. Si Lynn ay hindi sinasadyang nompag sa lamesa. Dahil sa sobra nitong pagkayuko. Nais ni Lynn na saktan si Daryl ngunit, hindi niya ito magawa dahil nakaharap si Master Ken sa kanila. Masyadong mapang-asar si Daryl kay Lynn. Sinadya pa niya itong hawakan ang kamay ni Lynn. Sapagkat nag-utos si Lynn na iabot sa kanya ang nakahiwang pakwan. Ngunit nang iaabot na ni Daryl ang pakwan kay Lynn, binatawan niya ito at ang kamay ni Lynn ay kanyang hinawakan. Lumipas ang mga minuto, napapansin pala ni Master Ken ang ginagawa ng dalawa. Kaya ito ay nang asar. Sinabi niya sa dalawa na mag-focus muna sa pagkain. Tsaka na lang sila maglambingan kapag nandun na sila sa lugar kung saan sila papadala ni Master Ken. Si Master Ken, ay gusto niya si Daryl para sa anak niya. Dahil para sa puso niya si Vin na tinatawag nila ay si Daryl. Pagkatapos nito, sinabi na ni Master Ken, kung ano ang gagawin nila. Sinabi nito, na kailangan nila tignan ang sagradong harang, na nilagay ng mga elf ng mga nagdaan na taon. Nais ni Master Ken na matiyak na nasa mabuti pa itong kalagayan. Ang bagong kabanata, tuldok, maya-maya hindi na nakatiis si Daryl, nagtanong na ito tungkol sa sagradong harang sa lugar ng mga elf. Master Ken, may nais sana ako itanong, kung maaari lang. Sabi ni Daryl kay Master Ken. Ano yun, Vin? Ano ang sagradong harang na tinutukoy mo, bakit may sagradong harang sa lugar ng mga elf? Nakangiti sabi ni Daryl na may kuryosidad. Agad-agad nagsalita si Master Ken. Vin, ang sagradong harang ang naghahati sa mundo ng mga elf at mundo ng mga Rakshia. Matapos ng hinding malilimutan na labanan sa kasaysayan namin mga elf laban sa Rakshia. Nagpasya ako, kasama ang mga matatandang elf na gumawa ng isang sagrado harang, upang hindi makapasok basta-basta ang mga Rakshia. Dati napakadali nilang nakakapasok sa aming lugar, kaya madalas kaming inaatake ng mga Rakshia. Pero nang nilagay na namin ang sagradong harang na iyon, simula nun, hindi na kami nag-ambala ng mga lahing Rakshia. Sa katagalan, hindi na ito napupuntahan. Kaya ngayon nais ko tignan nyo ang sagradong harang na ito nang nasa mabuti pang kalagayan. Sabi ni Master Ken kay Daryl. Ganun pala, Master Ken. Ngunit saan ito matatagpuan? Ngumiti ulit si Master Ken at sinabi. Si Lynn na ang bahala doon. Alam ng aking anak kung saan matatagpuan ang sagradong harang. Nang marinig ito ni Lynn, nagmalaki si Lynn. Kaya sana, Vin, ayoko maging sagabal ka sa gagawin natin. Kaya ang hanggang nandito pa tayo, magpasya ka nang wag na sumama. Sabi ni Lynn nang may pagmamalaki. Nang marinig ito ni Daryl, bigla ito nakaisip ng isang gawain. Ang ugali talaga nito ni Miss Lynn. Sige, kapag ikaw ay naligay sa panganib mamaya, ikaw ay hahayaan ko muna. Hanggang maasar ka, at magmakaawa sa akin, bulong ni Daryl sa kanyang sarili nang nakangitin. Nang mapansin ang pagngiti Daryl, biglang nagsabi si Lynn. Ano, ang nginingiti mo, lalaki ka? Pinagtatawanan mo ba ang aking mga sinasabi? Napakamot ng ulo si Daryl. At sinabi, Miss Lynn, wala, natutuwa lang ako sayo. Dahil alam ko magiging ligtas ako sa tabi mo. Kaya hindi ako actress, sasama ako sa iyo. Upang tignan ang lagay ng sagradong harang. Kung ganun, kung sasama ka, wag ka magiging sagabal. Kung ikaw ay magiging sagabal at malagay ka sa alanganin, wag mo asahan na liligtas kita. Kaya ingatan mo ang sarili mo. Sabi ni Lynn kay Daryl. Ang babae talaga nato. Masyado matalas ang kanyang mga salita. Hindi talaga nag-iisip muna bago magsabi. Kaharap niya ako at si Master Ken. Ngunit ito ay walang preno sa pagsasabi ng ganun mga bagay. Kakasabi lang ni Master Ken, kami ay dapat magtulungan. Bulong ni Daryl. Ama, kung ganun, maaari na ba kaming umalis? Sabi ni Lynn. Saglit lang. Nais ko muna makausap si Vin saglit. Vin, sumunod ka sa akin.
Naglakad ng ilang hakbang si Master Ken, at si Daryl ay sumunod sa kanyang likod. Ginawa ito ni Master Ken upang hindi marinig ni Lin ang kanyang sasabihin. Vin, sabi ni Master Ken at agad sumagot si Daryl. Ano o yun Master Ken, mukhang napaka-importante ng iyong sasabihin, dahil lumayo pa tayo kay Miss Lin ng bahagya. Kumamo ng ulo si Master Ken at sinabi, hihingi sana ako ng favor sa iyo. Kahit anong mangyari, wag na wag mong papabayaan ang aking anak. Kung kayo ay mapunta sa mapanganib na sitwasyon, kahit ano ang sabihin sa iyo ng aking anak, wag mo ito papansinin, kung kailangan may gawin ka upang maging ligtas kayo. Gawin mo Vin. May tiwala ako sa inyong kakayahan. Sabi ni Master Ken kay Daryl. Napakamot si Daryl ng ulo at sinabi, Master Ken, ako ay wala pang sapat na kakayahan upang si Miss Lin ay aking mailigtas. Humihingi ako ng tawad ngayon palang Master Ken. Ngunit gagawin ko lahat para mailigtas ko si Miss Lin kung may panganib nga kami kakaharapin sa lugar na iyon. At makakaasa ka walang mangyayari sa kanya. Pangako Master Ken, sabi ni Daryl. Ngumiti si Master Ken at naging panadag na ito, dahil ang lugar talaga kung nasaan ang sagradong harang sobrang mapanganib. Salamat Vin kung ganun. May isa pa akong sasabihin. May dala ka bang elixir mula sa halaman na Mighty Do? Tanong ni Master Ken, ngumiti si Daryl at sinabi meron po Master Ken. Magaling Vin. Kanina bago ako magtungo sa palasyo, naisip ko na magdala ng Mighty Do. Dahil alam ko ay mapapakinabangan ito sa amin gagawin. Nakangiti sabi ni Daryl. Mahusay at matalino ka talaga Vin. Ngayon ay handa na kayo. Maaari na kayong umalis ni Lin. Mag-iingat kayo, Vin. Inuulit ko ikaw na ang bahala muna kay Lin. Sabi ni Master Ken sa tono ng buo ang tiwala niya para kay Vin. Ngunit ang hindi alam ni Master Ken, ang elixir na mula sa halaman na Mighty Do ay isa lamang ang dala ni Daryl. Kung kakailanganin nila ito, isa lang ang makakagamit nito. Hindi din sinabi ni Daryl na isa lang ang nadala niya. Maya-maya bumalik na ang dalawa kay Lin. Anak, tulad ng sinasabi ko lagi sa'yo, laging maging mahinahon, at wag basta-basta magdesisyon. Ang mabuti at magaling na cultivator ay may malawak na pag-unawa at may diskarte. Kaya anak, sana maging matalino ka sa magiging desisyon mo. Lalo na hindi biro ang pupuntahan niyong lugar. Gusto kong bumalik kayo ng ligtas na dalawa lalo ka na anak ko. Niyakap ni Master Ken si Lin. Nang napansin ni Lin na si Daryl ay nakatingin ito ay nahiya at inalis ang pagkakayakap ng kanyang ama. Ama, huwag kang mag-alala, gagawin ko lahat ng bilin mo. At makakasiguro kayo na kami ay ligtas na makakabalik. Ngunit huwag sana maging pabigat ang lalaki na ito. Para makabalik kami ng ligtas. Nang marinig ito ni Daryl, ito ay napakamot ng ulo. Ang babae na talaga na ito ay masyadong mapagmalaki. Makikita namin mamaya, bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!